Halina tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin. Upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama-sama nating ipagdasal na maiad siya ang ating bayan, ang ating bansa sa mga seryosong kalamidad katulad ng malakas na lindol. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagkapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang Diyos-Diyosan. At ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga-Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan ginawa ng Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipo-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man, iyon ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog. Naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at parurusahan sila
dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginagawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita. At hindi rin makakita, mga matang sadyang-sadya. At hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga. Ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote, sa Diyos ay magtiwala. Kayo'y kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi, namangha ang mga tao. At sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapot sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel, ito po ang naging pahayag ng mga taong namangha sa ginawa ni Kristo. Matapos ni Kristong pagalingin ang isang piping inaalihan ng demonyo. Actually, ang pahayag na ito ay hindi lamang para sa milagrong ito sapagkat sa punto pong ito, marami ng ginawang milagro si Kristo. Nandyan ang isang ketongin na hinawakan lang niya, gumaling na. Nandyan ang pagpapagaling niya sa alipin ng isang opisyal. Nandyan ang pagpapagaling niya sa biyanan ni Simon Pedro na nasundan of course ng pagpapagaling niya sa maraming mga may karamdaman at inaalihan ng demonyo na dinala sa kanya ng marami ring mga tao. Nandyan ang nabalitaan siyempre nilang pagkapatahimik ni Kristo sa bagyo. Nandyan din ang paggaling ng babaeng matagal nang dinurugo matapos hawakan ang laylayan lamang ng kasuotan ni Kristo. And of course, ang pagbuhay muli ni Kristo
sa namatay na anak ni Jairo. And then nasundan pa nga po ng milagrong narinig natin sa Ebanghelyo. Talagang masasabi nga nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Dahil wala naman talagang nakagawa ng mga ginawa ni Kristo. Kahit pa sino ang nakilala nilang mga dakilang tao, hindi ito nagawa ni Abraham, ni Moises, ni David, ni Elias, ni Eliseo. At wala ring maikukumparang dakilang tao sa anumang panig ng mundo. Wala. Dahil iisa lang naman talaga si Kristo, iisa lamang ang Diyos na nagkatawang tao. And they should have realized that. So much so, na sana'y sumampalataya na sila sa Kanya. Sapagkat maliwanag namang ibang-iba siya. So yun ang nakapagtataka. Tamang humanga sila pero not to the point na siya'y tinanggap nila bilang Diyos talaga. Kasi kung nangyari yon, hindi nila papayagang mapako sa krus ang Panginoon. Unfortunately, ito po yung nangyayari hanggang ngayon. At sa palagay ko, hanggang sa wakas pa ng panahon. Maraming mga taong hindi Katoliko, hindi Kristiyano, pero hindi dinideny na maganda talaga ang mga aral ni Kristo. Na kung magpapakatotoo lamang sila, masasabi talaga nila na iba ang turo ni Kristo. Kasi nga, si Kristo'y Diyos na totoo. And that is why, dakila ang mga turo niya. Isa pa, marami ring mga hindi Katoliko ang hindi naman dinedeny ang kapangyarihan ni Kristo. Na hindi naman din talaga kayang gawin ng kahit sinong tao mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon. Kahit nga po yung mga founder ng relihiyon nila, yung pinaniniwalaan nila ngayon, kung magpapakatotoo lang sila again, siguradong sasabihin nila, wala sa kalingkingan ni Kristo. Angat na angat si Kristo. Bakit nga? Sapagkat si Kristo ay Diyos na totoo. So nakapagtataka kung bakit ayaw pa rin nilang maniwala sa Kanya bilang Diyos na totoo sa kabila ng lahat ng ito. Kasi kung Diyos talaga ang hanap nila, ano pa bang kulang sa ginawa ni Kristo? Maliwanag pa sa sikat ng araw ng mga ginawa niya, walang makagagawang iba. Kahit nga po kahit isa lang, sa ginawang milagro ni Kristo, mahihirapan ang gayahin ng kahit sino, ng kahit anong ibang founder ng ibang relihiyon sa mundo. Nakapagtataka kung bakit hindi sila talaga maniwala sa Kanya. Kumbaga parang hanggang ngayon nauulit yung paninirang puri na ginawa dito ng mga Parisayo kay Kristo. Nagpapalaya siya ng demonyo sa kapangyarihan din ng demonyo. Sa ibang strategy nga lang, sa ibang mga salita at pangangatwiran nga lang ng mga tao ngayon na mga hindi naniniwala at sumusunod sa Panginoon. Pero ganun din ang punteriya. It's to water down para palabnawin ang katotohanan na si Kristo ay Diyos talaga. And therefore, para magkaroon sila ng dahilan upang si Kristo ay hindi paniwalaan at hindi sundan. Yung bang mga words and reasoning like, si Kristo naman ay makapangyarihan talaga, pero hanggang dun lang. Hindi siya Diyos. Oh? Besides, ang kanyang mga aral ay applicable lang noon, meron din na ngayon. At hindi lang siya ang sugo ng Diyos. Ito yung katwiran ng iba, na hindi lang si Jesus ang sugo ng Diyos. Hindi lang si Jesus ang Diyos. Ganun ba yan? At kung magsusugo ng iba ang Diyos, pagkatapos na Jesus, hindi ba dapat mas makapangyarihan kay Jesus? Hindi ba dapat mas dakila kay Jesus? Niloloko lamang nila ang sarili nila kung sasabihin lang yung itinuturing nilang mas makapangyarihan at mas dakila kay Jesus ay mas makapangyarihan at mas dakila ngang talaga sapagkat maliwanag ang sikat ng araw na wala ngang makapapantay. May makalampas pa ba sa ginawa at sinabi ni Jesus? Come on, ayaw lang talagang nilang maniwala. Dito po papasok yung panlilinlang ng diablo na sinasabi ni San Pablo sa 2 Corinto 4:4. Sabi doon, hindi talaga sila sumampalataya o sasampalataya sapagkat binulag ng kapangyarihan ng kasamaan sa mundong ito ang kanilang isipan. Dahilan upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita, ang kaliwalhatian ni Kristo. Mahirapan talagang makakita ang bulag. Walang sasapat na tanda o pruweba maging paliwanag. Pagdasal lang lahat din sila. Gayunpaman, iwasan po sana natin na tayo mapaglinlangan din ng diablo sapagkat po pwedeng mangyari at ito'y nangyayari na nga. Palagay ko, na bagamat tayo sumasampalataya kay Kristo bilang Diyos na totoo, hindi naman tayo sumusunod sa Kanya. Pag nagkaganon, hindi lang tayo binubulag ng diablo, gumagaya na rin tayo sa Kanya sapagkat ang diablo ganon. Ang diablo naniniwala sa Panginoon bilang Diyos na totoo pero hindi sumusunod kay Kristo. Pag nagkagayon, mas masahol pa tayo sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Sapagkat kaya nga hindi sila sumusunod kay Kristo, ay dahil hindi sila naniniwalang Diyos si Kristo. Samantalang tayo naniniwala tayong Diyos si Kristo pero hindi tayo sumusunod sa Kanya.
Higit pa tayong malala sa bulag, sapagkat ang mas malala sa bulag ay yung nagbubulag-bulagan lang. Mas mahirap po yan. Kaya sa misang ito, ipagdasal po natin ito bilang biyaya, ha? Sapagkat gaya ng sabi ko, nangyayari na ito. Naniniwala tayo kay Kristo pero nagbubulag-bulagan tayo. Hinahayaan nating bulagin tayo ng diablo na nagsasabi sa atin na mahal ka naman ng Diyos, okay lang na hindi ka magsimba, okay lang na hindi ka magpakabuti. Mahal ka naman ng Diyos, maintindihan niya yung kasalanan mo. Mahal ka naman ng Diyos kahit na ganyan ang buhay mo. Mahal talaga tayo ng Diyos. Wala talagang kondisyon ng pagmamahal ng Diyos. Pero tandaan natin, bahagi ng pagmamahal ng Diyos ay ang pagiging makatarungan niya. Kaya nga may mga utos siya. Pinapasunod niya tayo. Sapagkat kung talagang tayo sumasampalataya at nagmamahal sa Kanya, magtitiwala tayo sa mga utos at aral niya. At yun ay susundin natin talaga. Baka matulad po tayo sa mga taong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na nagtayo ng bahay sa buhangin lang. At ito yung mga nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi naman natin pakikinggan ang salita ng Diyos kung hindi tayo naniniwalang ang Diyos ay Diyos. Yun nga lamang, hindi nagsasabuhay ng mga ito. Hindi po maganda yan, ang pagbulag-bulagan. Sana wag po tayong papayag na linlangin tayo ng diablo. Wag lang tayong humanga kay Kristo. Wag lang din tayong sumampalataya. Sumunod din tayo sa Kanya. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samot, Alam kong sapagkat anak niya ako. diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samot, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samot ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo, Panginoon, tulungan mo akong mas ma-realize ang katotohanan na ikaw ay Diyos ko na dapat kong sundin. Tama, ikaw ay aking ama, ikaw ay aking kaibigan, ikaw ay nagmamahal sa akin ng walang kondisyon, pero kailangan kitang sundin, kailangan kitang igalang upang mas maipakita ko na ikaw talaga ang number one sa buhay ko. Huwag nawa akong palinlang sa diablo na dapat ay easy-easy lang ang pagiging Kristiyano, na kahit di sumusunod sa iyo, okay na, tulungan mo po ako na mawaksi sa isip ko ito. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Ako nga pala ay dapat magbuhat ng aking krus araw-araw. Ako nga pala ay dapat lumipot sa aking sarili araw-araw upang ikaw talaga ang maging number one sa aking buhay. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tunay siyang mapagmahal sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatanda. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Kakay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo.
para nang sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami baginan kay Kristo sugumurang sa trigo at ubas nagmula sa ngosyang alay ng madla. Handog ng bayan mong inilang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tiniligdan dahil sa aming pagkasalawaan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Sa puntong ito, ipagdasal natin ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, samahirang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tuso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you.
Kordero Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Itulak man ang hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin, kahit may suliranin, haway dumarating, upang ito'y bathin at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayuma o namamalakaya, lambat ng aking buhay, maaari bang iwanan upang mamalakaya ng taong inyong hirang? Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa inyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay lobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Lalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad
Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating simbahan at salamat po sa kagandahang loob ninyo at tiwala. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po.